Sana yung guest natin hindi nagsasalita muna. Parang saka lang natin na-realize na, tama yung tinuturo sa akin. Kasi pag nagalit ka agad, tas hindi alam nung bata kung bakit ka nagagalit, parang mas iniisip niya kasi na, lagi na lang galit to si mami. Ang pagiging parent, di lang naman sa pag-aalaga ng anak mo eh. Kailangan mo din gumawa ng mga gawain sa bahay, kailangan mo din magtrabaho. So, hindi yung ako yung magdidikta na ito ang gawin mo, ganito gawin mo. Ako yung magtuturo sa'yo, pero ikaw yung nagturo sa akin. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! Babalik na naman po kami and this is the fourth episode na tayo, di ba? Yes, ang bilis. Ang bilis. Medyo nangangalahati na tayo. Sana po meron pa pong mga dumating na mga guests dyan. Kaya nga. Kailangan pa po namin ng 60. 60 Wow, dami. Hanggang season 50 na yon. 60, Abot tayo ng hanggang season 50. Oo. Well, yun nga. Siyempre may guest tayo ngayon dahil wala nga ulit si C. Talaga? Meron. Akala nyo lang. And isa na naman po siya sa mga grace ng buhay namin. Puro kasi kami grace, puro kami Nick. So yun. Ang topic natin for today is parenting and masang-ayon sa kanya kasi nga she's a mother of two. She's my youngest sister. Mm-hmm. And sana yung guest natin hindi nagsasalita muna. Kaya mo bakit excited? Paghalata po talagang kapatid lang. Walang filter to. And napapansin ko kasi iba yung way of parenting niya sa way of parenting ni mama at saka ni ate. So parang siya yung napili ko na kunin na guest for this parenting topic, diba? Let's welcome Mary Grace Imatong Basto Mabalon. Wow, dami. Hi, Hello, chatters! How are you? Ako lang to. Wow! Si Grace lang to. Grace number 3 natin. Oo nga, Grace number 3 na to. Okay. So, kamusta naman ikaw, Grace? Gabi na dyan. Napatulog na ba ang mga kids? Yung isa, napatulog ko na. Yung isa, andun kay daddy niya. Medyo pa yun eh. Awake. Okay. Kasi ang tulog ng mga alas 4 ng umaga. Ay, grabe. Call Night shift pala. BBA na kasi yun. Okay yan, bata pa lang na natitrain na. Natitrain na. Aside from parenting, anong pinagkakaabalahan ni Grace? Minsan nag-live selling ako ng mga kids wear, ganun, or minsan adults, mga ganun. Mga shoes, yun, para may din, may tulong kahit papaano. Minsan, asawa lang na ganun. Minsan, asawa lang. Minsan, nanay lang din. Wala siyang anak. Minsan, asawa lang. Asawa? Grabe naman yun. Okay. Meron ka bang page or personal lang yung pinagla-livean mo? Personal lang. Kasi yung ginawa kong page na Closeta, hindi siya ganun ka madaming friends pa. Wala pa masyado nagpa-follow. Kaya, sa mismong account ko lang muna. Okay. At saka mas maganda yun. Di ba? Kasi mas malaki yung market na makukuha mo pag yung personal. Tapos makikita. Madami akong likers, gano'n. Influencer pala ang natin. Baguio-based ka pa rin ba, Grace? Hindi ko alam. Pero Nalito na rin siya. Lagi, dito na parang magiging Philex Minds na naka-base. Kasi dito na nag-work si Glenn. Pero pag pauwi-uwi din ng Baguio, pag kailangan nila ako, gano'n. Talaga nga. Pero kailangan nila ako lagi. Kailangan. Ako din. Gano'n kalayo?
Gaano kalayo ang Baguio sa Philex? 1 hour. Pag private, nasa 1 hour. Pero pag commute, nasa 1 hour 30 or 2. Depende sa driver. Kasi yung ibang driver dito, super bagal. Yung parang gusto mong ikaw na lang mag-drive. Gano'n. Siyempre, ano rin naman, iniisip lang naman nila yung safety ng mga pasayeros nila. At saka, yung iba matatanda na din. Kaya Kaya chill lang sa buhay. bagal. Kaya chill lang sila. Naalala ko Yung na sakit-sakit na ng puwet mo, gano'n. Pero chill lang sila. chill lang sila. So sabi ko nga kanina, ang topic natin ngayon is parenting. And syempre, gusto namin malaman kung anong klaseng parenting ang meron ka, Gors. Gors talaga. Oy! Actually, sorry. Yun kasi yung tawag namin sa Oy! kanya sa bahay. So, sorry. Maganda naman Yun nga, Gors? Hindi And naman. unique. Maganda and unique. Yun. So yun, ang gusto namin malaman actually dito sa group chat podcast kung anong parenting tip ang nakuha mo kay mama at papa. Ano ba? Sa lahat naman ng mga magulang, parang sinasabi nila na gagawin nila lahat to provide yung needs and wants ng mga bata. And then, yun naman common, pero yung pinaka talaga na tumatak sa akin is dapat turuan mo yung mga anak mo to be humble. Uy, huwag kang tatawa dyan. Parang natutuwa ka sa mga sagot ko Hindi ko dito. napapansin. Nabibilib more like. Ayun, and then parang yun yung parang turo nila sa amin, nila ate talaga is kailangan yung yung want mo ipang santabib mo muna, and then dapat yung needs mo muna dapat talaga yung pinaprioritize mo. Parang ganun, at saka maging thankful ka lagi dapat sa lahat ng mga binibigay ng Diyos sa iyo. Kasi yun yung parang laging tinuturo nila na dapat maging thankful ka, and then yung makontento ka dapat sa mga kung anong meron ka. Ayun. Sa kanila lang nung ate namin ang tinuro yun. Sa Tinuro akin din sa'yo, tinuro hindi yun. na rin. Kaya pala, nagets ko. Saka parang lagi kasi nilang sinasabi na hindi naman lahat pwede mong makuha. Dapat yung iba pagtrabahuan mo talaga. Tsaka para matuto ka sa buhay. Parang gano'n. Hindi lahat madali mong makukuha. Kailangan mong pagpapakuatan. Ano ba naman niya, tinuro na nga sa'yo, di mo pa na nagalit dito. Iba ata yung words na nasabi sa'yo. Iba yung na-translate sa kanya. Oo. Pero totoo yun, di ba? Parang lahat naman ng parents, yun naman talagang ini-instill sa ating mga anak nila na you have to be humble, and then you have to be thankful. Not just with God, but of course to the people around you. Kasi yung mga tao sa paligid mo naman, nakakatulong din naman sa'yo in a way, di ba? Whether it's a bad influence or good influence, there is a help that you can get from them, di ba? Parang learning, especially learning. Oo, especially learnings. Itong mga tinuro sa yung mga ito, Grace, nung tinuturo ba sa ito na-take mo na agad, or parang sa paglaki mo na lang siya natutunan? Parang na-realize mo, di ba may mga ganun na kapag tinuturo sa atin, parang binabalewala na lang natin. Pero nung dumating tayo sa certain age na ganito, parang saka lang natin na-realize na, tama yung tinuturo sa akin. Actually, na-realize ko na lang yung magiging mother na ako. Yun. Parang, kasi dati parang gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Mas lalo na kay Papa. Pag hindi nabibigay kasi dati ni Papa sa akin, nakabusangot na ako, ganun. Kaya nagagalit siya. Iyakan. Ano ba naman nakakaiyak? Tapos yun, nung naging mother na ako doon, parang na-realize ko, tama naman pala yung ganun na way I mean, yung tinuro sa akin na dapat ganun nga na maging humble ka talaga, and then thankful nga, and then dapat parang i-center mo nga si God sa life mo. Ayun. Pero di ka naman nagsisimba every Sunday. Wag kang Kaya hindi porket hindi nagsisimba, nag-away. Nag-away din sa podcast.
Hindi ko na-expect yun. Sabihin niyo lang kung medyo mag-out muna ako. Joke Hindi, lang. ano lang. Ganun lang tayo kami mag-usap ng magkakapatid. Magchat-chat. Very Magchat-chat lang normal. kami. Very normal Normal. naman. Very normal. Ganyan din kami. Mm-mm. Hindi, pero totoo din naman. Mm. May mga ano kasi, may mga learnings ka sa buhay na parang kumbaga nung bata ka, hindi mo siya iniintindi. Kasi Mm-mm. Lalo iniisip na pag mo na teenagers. magsaya, Ganun. o magsaya-saya Mm-mm. ka lang, di ba? Until maging parent ka. Kasi malalaman mo na talaga na, yung sinasabi pala ng parents ko is totoo. Kailangan ko Oo. palang Oo. iyak. Kaya Yun, totoo tapos, yung sinasabi nila na subukan mo maging magulang Tsaka mo para lang maranasan mo. marirealize. Oo. para pag di ko Tama. nasubukan. Oh, di ba loko? Hindi, it comes with the ano yung pag-mature mo din Maturity. kasi. Oo. Pag nag-mature ka na, marirealize mo na yung mga bagay Ako na nga, yun. wala pa akong anak eh. Wala pa akong anak pero nai-stress na ako. Minsan ganon ang mga tita at tito. Kasi feeling natin nakikianak din tayo. Totoo. Feel mo ba yun? Lalo na Ikaw pag yung ikaw yung gumastos ng hospital alaga, bill. gumastos. Ikaw yung gumastos nung nanganak sila, ganon. Yung sila yung yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Yung sila yung nagpakasarap pero ikaw yung naghihirap na Hira. magbayad. Pero ang sarap maging parent din, 'di ba, sa kanila. Pag pagod ka na, balik mo na lang ulit. Pagod Totoo. na ako, okay na, sa inyo na ulit. Okay na. Ganon. Nakuha ko na yung bayad ko, okay na. Okay. Kayo ni Glenn, uh, I just want to get to know him more. Kayo ni Glenn, the same age kayo? Hindi, ano te. 1 year agwat namin. Mas Ah, Wala, ahead okay. 1 year, 5 years kaya. Uy, feeling ka 1 year lang. Kang ahead sa kanya. Mm-mm. Okay, Pero pero yung sa school naman, 2 years ang agwat namin. okay. So hindi rin naman ano yung age gap nyo, hindi naman masyadong Malaki. malaki Malaki. yung Hindi age. naman, Yeah. minsan lang. Kasi minsan, 2 yung pag-iisip niya eh. Pwede pala yun, minsan lang. Okay. Tapos, ano din siya, Baguio din siya before. Siya lumaki, Baguio siya lumaki. Ano, dito sila lumaki hanggang grade 5 ata siya. Mhm. Dito sa Philex. Tapos lumipat lang sila ng Baguio ng grade 6 na siya. Okay. So parang yung Baguio at saka yung Felix, parang the same lang din naman yun, di ba? Mga taga-Benguet. Tama ba? Benguet. Mga taga-Benguet. Yes. Benguet. Mostly na taga Pangasinan sila. Which is, Mm-mm. ikaw din, kayo ang parents mo din, di ba? Mm-mm. Okay. Mhm. So yun, Hindi tinatanong lang ko sa yun. parent ni Kaka. Sa parents ko, Ayun, yes. magkaiba pala sila Meron ng din parents. sila ng Pangasinan. Pinanganak lang din sila sa Benguet. Pero yung parents nila from Pangasinan. Mm-mm. Okay. Tinatanong ko yun kasi minsan nakakaapekto ngayon sa kung paano ka maging parent. Tama ba? Kung saan ka nagmula, paano ka pinalaki. Tama ba? Tama. Yung environment. Yes. Yung mga So, environment. yung environment, tama. So, Grace, Hostile environment. ano? Hindi naman kasali sa question. Walang Okay. spelling bee dito. Pinag-spelling. Pinahirapan mo naman si Grace. Baka mamaya bigla na lang mag-walk out yan, ah. Mag-offline bigla. Okay. So, natanong ko yun, Grace, kasi gusto ko malaman if the same ba kayo ng parenting style ni hubby mo, ni husband mo? Dati, magkaiba kami. Parang siya pasigaw, siya magsalita, ganon. Basta na pag nagagalit, pasigaw siya. Tapos, minsan, nung mga napapalo, si Ken. Pero, yun nga, napag-usapan namin na dapat, i-practice namin na to keep calm muna. Or, pag-isipan namin muna kung anong dapat sabihin sa kanya before kami magalit. Kasi pag nagalit ka agad, tas hindi alam nung bata kung bakit ka nagagalit. Parang mas iniisip niya kasi na, lagi na lang galit to si mami. Parang ganon. Kaya dapat, yun, pinapractice namin ni Glenn ngayon na dapat i-explain kung ano yung maling nagawa niya. And then, pag paulit-ulit,
gagawa na kami ng consequence na kung papaluin ba siya or nasa loob lang siya ng room or hindi siya gagamit ng cellphone, ganon. Ayun, yun lang naman. yung yung pagkakaiba namin kasi yun nga parang ngayon kasi parang sinasabi nila na matotrauma na daw yung mga bata pag pag sinisigaw-sigawan mo na lang lagi, parang masasanay na sila na ganun mo sila kausapin. So dapat i-analyze mo muna kung ano yung ginawa niya talaga or tanungin mo siya para kasi parang yung na-realize ko din, pag pagalit ka kasi magsabi sa kanila, matatakot na silang magsabi sa'yo kung ano yung talagang nangyari. Parang yun. Kaya dapat yun talaga ang gawin. Yun yung pina-practice namin ngayon. Okay. Nung sinabi mo sa kanya yan, nung in-open up mo sa kanya na maging kalma muna tayo, umalma ba siya or nag-agree Normal. naman siya? Ay, Hoy, hindi. kalma. Sabi. Nagdramahan pala muna, no? Or pumayag na Ay, naman siya? nag-agree naman siya na tama naman yun. Kasi ganun nga din sila napalaki na parang pasigaw, ganun. Ako din, ganun ako napalaki ni kuya ko na pasigaw. Ay, grabe naman yung kuya mo. Okay naman siya doon. Mm-mm. Okay Mm. naman siya. Kaya ngayon, pag galit na talaga siya, tumatahimik na lang muna siya tapos doon niya kakausapin si Ken. Kasi Mm. baka biglang Gumagano masuntok lang siya niya. pag galit siya, gumagano lang siya. Gumagano. Pipigil. O kaya pag galit na siya, honey, yung anak mo, ikaw magsalita dyan, gano'n. Para, Mm. siya kasi high blood siya eh. Kaya, High blood kaya, talaga, high blood yung health niya or parang ano mo lang? hindi, high blood lang. Wala lang. Ah, Trip ko lang. galitin, parang grumpy, kumbaga. Grumpy siya. Mm. Syempre kasi sa pagod siya sa work, gano'n. Mm. Kaya siguro gano'n. Yun din naman kasi yung maganda doon sa may kinakatakutan yung mga bata, 'di ba? Pag ganun yung way of parenting mo. Kasi pag yung lagi kang galit, parang manonormalize na sa kanila yun. Parang Mm-mm. yung gaya nga sabi ni Grace kanina na pag lagi mong ginagawa sa kanila yun, parang iisipin nila normal mo na yun. So parang walang Mm-mm. magbabago kahit na pagalitan mo ng pagalitan kasi yun na yun ang nakikita nila every day. 'Di ba? At Mm. Oo. unlike kung nagtitimpi ka tapos minsanan mo lang papagalitan yung anak mo, at least yun, alam nila na mali silang nagawa. Mali. Mm. Ganun nga yung ginagawa ko. Kunwari may ginawa si Ken na mali na hindi ko nagustuhan. Parang hahayaan ko lang na, Ken, don't do that. Gaganon lang ako. Tapos, pag kunwari paulit-ulit niya nang ginagawa, doon na ako magagalit talaga sa kanya na pagsasabihan ko siya na dapat, bakit ganyan yung ginagawa mo? Ganon. Parang Mm. hindi Tinatanong ko, naman. ay, ganun talaga, hindi mo lang talaga nakikita. Tinatanong ko siya, bakit, anong nafe-feel mo? Ganon. Pag galit Pinag-explain ka mo na, din. Pinag-explain ko din naman siya. di ba yung Nag-explain anak mo naman siya sa'yo. Inglesero? Yung anak Mm-mm. mo Inglesero, pag nagagalit ka, English din. Minsan. Pwede Where pang is basample that? naman kasi Sabi ko. Sample naman ako ng para sa mga English na chatters galit ka. natin na parents. Ay, hindi na. What are you doing? Stop doing that. Ganon. Ah, may script naman. Joke lang. Kasi paulit-ulit lang din. Ulit-ulit lang. Okay. And at saka maa-adapt ng mga bata yung ganun na na scenario, 'di ba? Na pag yung lagi kang sumisigaw, ganun na rin sila lagi, sisigaw na rin sila lagi. Parang Mm, yun nga, magiging normal na normal nilang na sa pamumuhay. kanila. Mm. Which is maganda din naman kasi pag minsan itong mag-asawa na to, nagsasalita rin sila ng mga masasama. Yung anak nilang nagsasabi sa kanila na, don't say that. Mm-mm. Kasi na pangaralan na kung ano yung masama. At least tumatak sa kanila, 'di ba? Mm-mm. Nabanggit mo kanina na isa sa punishment mo sa kanila, it's either mamamalo ka or pagsistayin mo sila sa room or hindi mo sila bibigyan ng gadget. Nagulat Mm-mm. ako dun kasi parang hindi lang ikaw pero marami na rin akong na encounter na gano'n na parent na ang isa sa punishment nila ay hindi bibigyan ng gadget. Mm-mm. Paano napunta dun sa bakit? Bakit yun isa sa punishment? Kasi, syempre,
pag kunwari gumawa siya ng mali, tapos bibigyan mo siya ng gadget, parang ang iisipin niya, okay, ganito na lang gagawin ko, gagawa ko ng masama para magamit ko yung phone ni Gamit yun. mami. Parang ganon. Di parang yun na lang yung gagawin niya lagi para makahiram ng phone. Kaya dapat, yun, nililimit ko lang din kasi yung screen time niya at saka mas inaano ko siya sa mga toys para hindi siya masyadong nababad sa phone. Kahit lagi niya sinasabi, Mami, can I borrow your phone? Gaganon siya. Tapos sasabihin ko, no, you play your toys. You have lots of toys. O, di ba, English yun. Galing. Nakapag, ano na ako doon, ha? Tapos yun, okay ma'am, ganun siya. Kaya pag kunwari wala kaming kuryente dito, kasi nawawalan-walan kami ng kuryente dito. Sasabihin niya, I will play my toys. I will not use your phone. Ganon. Kaya mas okay. At least, na-lessen namin yung, I mean, Screen na-limit time. namin yung screen time niya. Parang At yun. saka kailangan din natin ibalik yung ganun. Yung ganun Mm-mm. na way ng living. Kasi ang mga bata ngayon, parang most of the time, they are just in front of the screen, di ba? Which is, hindi Oo. naman siya healthy. Although educational, it depends on what they are watching. But it it is more like educational, di ba? Pero kasi, pag ganun lang yung ginagawa nila, wala na silang physical activities na Mm-mm. na syempre habang bata ka dapat talagang active ka eh kasi kailangan mo maging malakas, 'di ba? Eh Mm. pag lumaki silang gano'n na puro gadgets lang, wala na silang alam sa buhay. I mean, mahihirapan sila sa buhay, 'di ba? Oh, at saka kailangan nila din socialize sa ibang tao para matuto sila kung ano yung mga buhay-buhay, gano'n. Mm. Yung interpersonal skills nila, mahasa, ganyan. Totoo. Yung Sweet. anak nga niyang yun na nangangapit bahay na eh. Oo. Magaling. Nakatok, nakatok pa yun kahit 9 a.m. Baka tulog pa nga yung mga magulang nun eh. Kumakatok siya dun sa kalaro niya. Nagtatawag ng kalaro. Mm-mm. Let's go, Okay. we play. Gaganon siya. At least meron pang ano sa kanya nun ha. Gusto niya pang gawin yun. Imbis na Mm-mm. maghanap na agad ng phone, naghanap pa ng kalaro outside. Ano naman, ano kasi siya, parang mas gusto niya din yung mga outdoor game kesa yung lagi nasa loob ng bahay. Kaya Mm. lagi niya akong tinatawag na pumunta na nga dun sa labas para maglaro or magbike siya, ganun. Mm. Ano, Grace, curious lang ako. Um, Paano mo siya na-introduce dun sa sa phone? Parang ganun. Ano yung pinaka reason kung ba't mo siya binigyan ng phone at yung pinakaunang beses? Ang ano ka lang talaga, yung sa music, yung mga There's a phonic rhymes. songs, mga Mm-mm. ganon. Nursery rhymes, para maano din siya, yung mga sa music niya, para ang tawag dun, makarinig din siya. Tinatest ko Mm. lang kung nakakarinig ba siya, gano'n. Charot. Okay. Tapos, yun na. Tapos simula nun, nag-games na din ba siya? Nanonood na rin ng YouTube? Ganun ba? Mostly naman nanonood siya, pero nung ngayon, parang nag-aano na din siya ng mga games niya. Pero, yun nga, iniiwasan namin na masyado siyang mag-focus sa mga games sa phone. Mm. Kaya, talagang kahit tinatamad kang lumabas, kailangan mo talaga lumabas. Okay. Ganun naman kasi talaga eh, di ba? Kailangan mo din talagang effort. Hindi lang pwedeng yung anak mo lang i-effort na lumabas at Lalabas. At Mm-mm. kumatok sa kapitbahay. Oo, at tapos pupunta pa siya ng store. Tapos sasabihin niya, I want egg. Can you give me egg? Ganun lang siya. Parang, ano to, anak? Kailangan ng pera dyan. kilala na siya. Okay. Oo, at least Hindi, safe safe naman ang community sa diyan sa Safe inyo. naman. Safe Kaso, naman. ano lang. Beside kasi kami ng ano, kalsada. kalsada. Okay. Eh, Tingnan mo nakakatakot din. din. Mm-mm. Okay. One more question about this kasi curious din ako dito eh. Dun sa na-experience mo na bang bigyan
si Ken ng gadget dahil lang may ginagawa ka, may inaasikaso ka. Parang Mm. naging reason mo na rin ba yun? Oo, lalo na pag pag kunwari nagla-live selling ako. Kasi pag nagla-live selling ako, lagi siyang nag-aano sa camera. Parang gusto niya nandun lang siya sa ng camera. So, paano na? Siya na lang Mm. magbenta, ganun. Okay. Tapos yon or minsan pag naglilinis ako, kasi mas gusto kong walang lumalakad-lakad pag naglilinis kasi ako. Kaya nagagalit ako pag gano'n. So papahiramin ko siya or sa laptop para parehas sila ng ading niyang manood. Gano'n. Mm. Okay. Nagtatatalon lang. Oh, Nagtatatalon lang sila sa kama, sa Mm. upuan, ganun. okay. At least eto na nasabi to ni Grace kasi na ano natin na nakakatulong din naman yung pagbibigay natin ng gadget. Yun lang, kailangan lang talagang ilimit. Katulad Mm. ng paglilimit din niya sa screen time ng mga kids. At saka yun talaga yung yun yung modern style of parenting ngayon. Hindi mo na maalis din ang gadget talaga sa mga parents ngayon at na ipagamit sa mga anak nila. Kasi nga, parang yun na yung easiest way to calm them down, di ba? Mm. Para makagalaw ka rin as a parent. Kasi syempre, ang pagiging parent, hindi lang naman sa pag-aalaga ng anak mo eh. Kailangan mo din gumawa ng mga gawain sa bahay, kailangan mo din Oo. magtrabaho. So, parang Tama there nga are, yun. hmm, kahit di ka marunong magluto, Ay! hindi, Galing ko eh, naman. okay. Natanong ko lang din yun kasi yun nga sinasabi ko 'di ba parang minsan I'm a parent to my mga pamangkin. Minsan nagigilty ako kapag binibigyan ko ng cellphone dahil may gagawin akong iba. So gusto ko lang gusto ko lang maghumanap ng kakampi na okay lang yun. Hindi, Kasi minsan minsan din ginagawa ko siya para kunwari makapagpahinga din ako. Parang ganun. mm, Kasi pag kunwari hindi ko siya ipapahiraman ng phone minsan kung saan-saan siya pumupunta. Tapos syempre lakad ako ng lakad, nakakapagod din. Kaya mm, minsan pinapahiram ko din para makapagpahinga din ako. Okay lang din naman yun na magpairam ka ng gadget. But as long as magbibigay ka rin ng oras sa anak mo na talagang Mm-mm. parang kumbaga physical touch na kayong dalawa naglalaro, gano'n, di ba? yes. Sa That's lahat ng true. mga chatters, ha? Sa lahat ng mga chatters, dapat gano'n ang Mm. ginagawa. Para kumbaga, i-balance nyo din naman. Hindi puro cellphone Oo. lang. Mahirap din kasi yung nakatutok lang yung anak mo sa phone. Kasi yung iba, may mga napapanood ako na hindi na nila makausap yung anak nila, kaka-cellphone, ganun. Oo, kasi minsan yung parents din ang walang limit sa screen time, no? Mm-mm. Totoo. Yung parents Yung din. pinahayaan na nila Mga yung mga parents anak na nila gano'n. kaka-gadget. Kaya Mm-mm. yun, parang wala din silang communication na parents na parang, yun nga, parang gusto ko din na I mean, nagtatanungan kami ni Ken kung anong gusto mong gawin ngayong araw, gano'n, para malesen nga yung gadget niya. So, That's anong ginawa niya? nice. Ngayon, sila ngayon, hindi siya masyado nag-phone talaga. Parang pag magsi-CR ako, doon lang niya kukunin yung phone ko na para maglaro ng games niya. Ngayon, sila, ginawa nilang slide yung bed. Mm. Tapos, naglaro sila ng mga toys nila ng magkapatid. Kaya yun, okay naman. Mas Makalat mas lang. mas masaya pa Makalat. rin, oo, masaya pa din naman yung makalat na bahay dahil alam mong naglalaro yung mga anak mo. Hindi sila Mm. Oo. nakafocus lang sa gadget, 'di ba? Nakakapagod pero a Ah, little naglaro talaga sacrifice. sila. Pero meron din naman kasi yung mga ibang bahay na magulo pero naka-gadget lang din yung mga anak kasi di na Oo, oo Ayun din. lang, ayun lang. Comment down below sa mga guilty comment dyan. down below mga chatters kung isa ba kayo sa mga yun. Ako kapag So, kasama ko yung mga pamangkin, pag kasama ko yung pamangkin ko dito, hinahayaan ko lang siya magulo. Talaga. Tapos kapag ka medyo gusto ko na din mag-gadget ka, dali ka, gadget tayo. Ganun din ako. Yes. ay mapaypay nga din, di ba? Mm-mm. So yun, nasabi mo nga yung mga modern ways of parenting, Grace. Ano ba? Hindi Mm. kasi ako sanay sa Grace eh. Um,
Gusto ko lang itanong kung ano yung mga traditional ways of parenting na sa tingin mo may apply pa rin natin sa panahon ngayon. Hmm. Mm. Siguro yung yung pagdidisiplina mo, yung pagpalo din. Meron pa rin naman siyang um ano bang tawag? Benefit. Benefit. Kasi matatakot sa yung bata na mali yung alam niyang mali yung nagawa niya. Kaya yun, maganda din naman yun ngayon. Kasi Sige, ate. sa amin dati, ang gamit nilang pamalo, ewan ko kung na-experience mo din to, ang gamit na pamalo, Ano ba, kahit na te? anong madampot. Ay, Ano, hindi, na, ano lang naman sa akin. Sleepers. Yun lang. and saan? Sa Kasi kahit, puwet lang naman. sa puwet. Kasi, Kasi oo, kami, kasi tayo, kahit anong tayo, madampot, tapos kahit kahit saan, saan na din eh. matamaan. Minsan pa nga walang nadadampot, yung kamay na lang po. Lumalabas. Bigla na lang gumaganon sa mukha mo yung Totoo yan. Ay, naku. Pero at least, di ba, natuto tayo. I mean, Sa lumaki tayong disiplina. Oo. Mm-mm. Pero ang pagdidisiplina rin naman sa mga anak, hindi naman kailangan na talagang sobra-sobra yung physical. Di ba? Parang, Tama. kumbaga, ipaparanas mo lang sa kanila yun. Pag yung sobra-sobra na yung mga nagawa nilang Mm. kasalanan. Hindi naman sa lahat na lang ng oras may ginawa sila, palo na Paano kaagad. yun? Minsan yung verbal tawag dito, yung discipline is okay na din, di ba? Katulad Mm-mm. ng ginagawa ni Grace na kinakausap niya at Mm-mm. tinatanong niya, importante yun. Alam mo, sa Eh, totoo lang, yun din yung nagkulang din sa mga, nung bata tayo, yung kakausapin tayo. oo. Yung sasabihin yung Yung nararamdaman. sasabihin kong, oo, hindi na nila, hindi na nila ine-explain na bakit sila nagagalit. Mm-mm. Ganun. Basta galit lang sila. Tsaka wala tayong masyadong karapatan noon. Wala tayong karapatan magsabi ng nararamdaman Walang natin. human rights dati. May bantay bata, pero hindi natatawagan. Oo. Pero kung And ano at man saka yung... ang maganda lang din naman dun sa modern way of parenting na kinakausap mo yung anak mo. Actually, hindi naman yung modern way. Siguro may mga pamilya din naman gumagawa nun before, which is a good way of parenting. Kasi parang kumbaga, hindi napuputol yung connection nyo as family, di ba? Mhm. Kasi pag meron ng gap sa communication, parang nagkakaroon na rin ng gap yung relationship, di ba? Mm-mm. Exactly. Kaya ngayon, tayo dati, parang takot tayong sabi sa mga magulang natin ng mga problema natin, ganun. Kasi parang madjudge nila tayo agad eh. Mm-mm. Ngayon kasi parang tinuturuan natin yung mga bata na dapat sabihin yung mga nararamdaman nila or para maging open up sila sa'yo. Para yung parang yung connection nyo nga maging mas okay. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Dinadigest ko yung sinasabi niya. Kasi nga, parang naalala ko lang talaga nung tayo, naalala ko lang nung bata tayo na okay lang na bigla na lang baka maiyak pa tayo dito. Hindi, parang hindi kailangan ng mga gulang natin before yung justification kung bakit nila tayo pinalo. And like ngayon, dapat Mm-mm. sinasabi na talaga. Oo. Ayun. And unlike before, yung mga parents kasi natin, hindi naman lahat but most of the time, ano kasi sila para kumbaga, bigla-bigla na lang silang magagalit without explaining to you bakit sila nagalit and without asking you kung bakit ganun yung action mo, di ba? Mm-mm. Oo. Parang meron ako yung one time, parang hindi ko feel kumain ng breakfast. Pinalo ako ng tatay. Mm. Pero syempre parang naiintindihan ko lang din naman si Papa kasi parang gusto niya siguro na syempre pinrovide yung Busog pagkain niya. ka. Kumain ka, di ba? At saka Maging mabusog mabusog. ka. Mm. Syempre, alam mo naman, matigas ang ulo ko nung bata ako. Mm. So Mas yun, matigas yung ulo mo kaysa sa akin. napalo. Pero Talaga, chatters, gusto mong labasan tayo ng baho dito. dito na. Dito, ito Joke lang. talagang right venue. Sige, go. Makikinig ako.
Okay, pero chatters, don't get us wrong because nagpapasalamat din naman kami na nadisiplina kami before. But yun lang yung Mm. tinitingnan lang namin na sana mas nabigyan lang din tayo ng chance to speak out before. Tama. Ganon. That's Pero true. kung ano That's man true. yung mga nangyari before, for sure, nangyari yon para maging ganito din tayo na mas alam na natin, we will know better, kumbaga, kung paano magdisiplina, kung paano And we makipag-usap sa learn a lot of anak. things from experience. Yes. Okay. So, moving on, Grace, lagi natin tong naririnig, okay, na iba na yung kabataan ngayon. Okay? Naririnig mo ba rin to? Iba na mga kabataan Mm. ngayon, iba na yung mga kabataan. Grabe na mga kabataan ngayon, mga ganyan-ganyan. Yun yung naririnig, bingis siya. Wait, Okay. tama yung tenga ko, te. Wait lang. So, masasabi mo ba na dahil dito sa phrase na ito na iba na ang kabataan ngayon, kailangan ba natin ibalik yung traditional ways ng parenting para yung madisiplinang kabataan ay mabalik? Depende kasi siya sa ano sa magulang talaga. I mean, sa pagiging parent mo. Depende siya kung gusto mo bang um, maturuan siya sa modern ba or sa traditional. So, kasi ngayon nga, yung mga kabataan ngayon, parang masyado silang liberated, mga ganon. Kung gusto lang nila, ganon. Pero, yun, yung mga ganong, mga scenario, yung kung gusto nila, doon tayo sa traditional. Kaya, kailangan mong ipasok pa din yung traditional. Pero, meron din kasi yung mga kabataan din ngayon na mabait. I mean, parang sumusunod naman sila sa magulang nila. Siguro napalaki sila ng maayos. Sana all. Charot. Tapos yun. Pa- um, Feeling. depende talaga siya sa sa kung maaano mo ba, depende siya sa pag-adapt ng tao talaga. Pero, Mm. for me, for me, mm, communication is the key talaga para hindi siya lumaki na parang ngayon, yung parang ngayong kabataan na sinasabi nila. Kasi yung mga kabataan ngayon talagang gusto, yung mga talagang nag-aano sila ang tawag dun? Masyado silang, anong tawag? Basta bad, yung Parang mga nasa nagre-rebelde simbahan na nila, sila. bad influence masyado. Parang, Mm. syempre, sa kasi sa mga iba't ibang naman na parang nagiging bad influence yung mga yung mga anak ng iba sa anak natin dahil ganun nga yung pagpapalaki sa kanila. So, Mm. yun, depende siya para sa akin. Mm. But actually, hindi din naman natin masisisi lahat ng yun sa mga parents. Kasi Mm-mm. yun yung lagi kong sinasabi actually, lagi kong sinasabi kay mama at papa na para kunyari may nagawa kami masama or kaya hindi sang-ayon sa kanila, tapos iniisip nila mali sila. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nagkulang sa pagpapalaki ng mga anak niyo ng maayos. Sadyang may mga desisyon lang kami sa buhay na hindi umaayon sa inyo na gusto namin. Sarili mo Parang ng desisyon yun. sariling desisyon mo lang. So parang Mm. huwag mo sisihin yung sarili mo kasi nagkagaito yung anak mo or whatever. Kasi nga, at the end of the day, buhay na yun eh. So Mm-mm. it's his or her life decision, di ba? Ang ano lang naman kasi ng parents is to guide the Mm-mm. children, di ba? To guide the children. And nasa anak na yun, kung i-apply ba niya yung guidance na binigay ng parents niya or may ipapasok niya yung sarili niyang desisyon sa buhay niya. Di ba? So, yun yung gusto kong i-imply sa mga chatters na mga magulang ngayon na huwag niyo sisisihin yung sarili niyo na nagkaganito yung anak niyo kasi choice din naman niya yun. Pero Mm-mm. syempre, kailangan yung maging patient in guiding your children kasi nga yun yung yun yung responsibility niyo Mm-mm. na kailangan niyo silang i-guide whether napupunta sila sa maganda or sa mapangit na daan, kailangan silang i-guide all the time. Just guidance, di ba? Yun naman kasi Mm-mm. talaga.
I agree with you, A, na sarili pa ring desisyon yun ng anak nila. Pero make sure na hindi rin kayo nagkulang sa paggabay, sa paggawa ng responsibilidad ninyo. And add ko Yes. lang doon sa sinabi ni Grace kanina na tama naman yun kasi depende pa rin talaga yun sa magulang, sa bahay nyo, ganyan. Yung Yung masasabi mo na, environment. yung environment mo na parang katulad mo na ang talagang pina-practice nyo ngayon sa family mo is yung modern parenting, 'di ba? Pero confident ka naman, 'di ba, na lalaki namang maayos yung anak mo, 'di ba? Sana naman. Sana Oo. naman. Sa ngayon, nakikita mo naman, di ba, as they grow, Mm-mm. nakikita mo naman na maayos sila. So, modern parenting pa rin yung ginagawa mo, pero at the same time, hindi mo masasabi na yung kabataan na hindi natin gusto, yun yung nangyayari sa kanila. Dun sa, Mm-mm. ano naman, sa ibang household, baka modern parenting din yung ginagawa nila, pero baka hindi effective or may something, kaya na nangyari yun sa anak nila. Yung katulad ng Mm-mm. sinabi ni A na choice nung anak niya na modern yung parenting style, pero yung desisyon ng anak niya is maging kabataan na hindi natin maging gusto. Mm-mm. Yung kabataan na, alam mo yung sinasabi natin na liberated, masyado na silang experimental, ganyan. Mm-mm. Pwede rin namang traditional siya lumaki. Di ba meron yung mga nakita natin na mga ang tatay nila yung mga sundalo, yung mga professionals, yung mga nanay nila, parents nila, ganyan. Traditional silang pinalaki. Pero tingnan mo sila ngayon. Ganun din, yung mga, sila yung mga bad influence, di ba? Sa mga kabataan, mga ganyan. So, tama rin naman yung sinabi ni Grace na depende pa rin talaga. And, um, nasa ano pa rin yun, nasa desisyon ng tao, nasa desisyon ng anak kung ano yung path na iti-take niya, good or bad. Mm-mm. Totoo. At saka kailangan din i-balance ng mga parents yung yung pagiging stricto nila tsaka pagiging lenient nila sa mga anak nila. Mm-mm. Kasi kung masyado silang lenient, syempre mapapaano din naman yung anak nila, mapapahamak. Kung masyado naman Strict. silang magrebelde yung anak nila, di mas lalong Tama. mapapahamak nila. So kailangan talagang balance yung leniency and yung pagiging Strict. stricto sa parenting style. Mhm. Speaking of pagiging strict at saka pagiging lenient, ikaw Grace, sa tingin mo ano yung parang limitations mo na magiging strict sa anak ko, magiging stricto ako sa ganito, sa magiging lenient ako sa anak ko na sa ganitong aspeto, parang ganun. Ano kasi ako um, binibigyan ko ng, parang binibigyan ko si Ken na magdesisyon para sa sarili niya. Para matuto siya na, kaya ko to. Hindi yung, ako yung magdidikta na, ito ang gawin mo, ganito gawin mo. Parang ganun, Pero totoo din yun. Tayo kasi, pinalaki tayo sa gano'n na parang ganito ito daw. pang lalaki ito pang babae ito ang gawin Mm. mo kasi Mm, ganda para sa'yo ito. Without even asking us kung yun ba talaga yung gusto natin, di ba? Kaya Mm. parang most of our generation, or most of the people in our generation, parang napilitan sila sa mga buhay nila kasi nga hindi nila nasunod mm. kung gusto nila, di ba? Parang example na lang yung pagkukuha ng course mo sa college, parang ididikta ng magulang mo yun, gano'n. Pero hindi naman Mm-mm. nangyari sa akin yun. So, bala Hindi na rin sila. naman masyadong nangyari. Slight lang. Pero Oh, hindi naman mostly, nangyari sa akin. di ba Mm, before, Yung parang gusto ko talaga. mga nursing. Mag-nurse ka kasi mm, ganito yung di ba, na-experience yun ng mga mm, kakilala natin before na Hmm. minold sila na ito yung course na kukunin mo. Parang sila na yung nagdesisyon, tama na naman. Yun compared dati sa parenting na sila yung magdedesisyon ng buhay mo. mm. Unlike Kaya nga ngayon. itinuturo ko kay Ken na magdesisyon siya kung anong gusto niyang gawin, kung anong gusto niyang kainin, mga gano'n. Ah, Egg. very Egg lag. nice. Egg rice, gano'n. Egg rice. Siya si Luto Mr. Egg rice, rice. gano'n. That's very nice, Grace. At Nice. saka maganda din Ganda. sa kanya. Hindi, ang maganda din kay Grace kasi parang hindi niya nililimitahan nga talaga yung anak niya
sa mga bagay-bagay na ginagawa nila. Nung panahon natin, ang luto-lutuan is pang babae lang, 'di ba? Mhm. Ngayon, ang luto-lutuan nilalaro ni Ken. Hmm. Well, syempre parang ano din naman yun eh. Parang kumbaga, unisex naman talaga yung trabaho na yun. Yes. Totoo. Kung yun ang gusto ng bata, magluto-lutuan, di magluto-lutuan. Di ba? Tama. Kumbaga, Yung babae free, ko nga you naglalaro ng have to, cars eh. totoo, yung babae, nagkaroon ng Cars cars. ang hilig. Oh. Mm-mm. Hindi, yun lang kasi yung kinalakihan. Kumbaga, yun lang yung ano. Parang hindi pa kasi siya na-introduce sa mga ibang toys. Pero ang nakakatawa, bumili sila ng Barbie. Mm. Barbie nung bunso ni Grace. Alam mo kung nangyari? Yung Mm. dalawang kuya niya ang naglaro. Ang Hinubad naglalaro. ng Barbie. Inalis-alis yung mga ano. Siyempre, parang kumbaga na ano din naman sila. Parang na-curious sila. Kasi parang first time lang nakakita ng ganun eh. Bago. Bago Tama sa din kanila. Parang, naman. Kasi kung tayo yan, sabi, ay, wag mo laruin yan, pang girl yan. Ganun na Oo. tayo. So, lumaki actually, tayo si na. Mama. Yes. Continue, Mm-mm. continue. Lumaki tayo na alam natin kung eto pang girl lang to, ito pang boy lang to. Oo. Unlike Actually, si ngayon na Mama. very ano na tayo. Continue ulit. Na naintindihan na Bakit natin ba na si Mama? Oo nga, si mama nga kasi. Okay. And Go, si actually, si mama. Mama, nung una, ayaw niyang paglaruin yung mga apo niya ng gano'n, luto-lutuan. Sabi namin, bakit naman ayaw mo eh? Hindi naman pang babae lang yan. Kung yan nga ang gusto yung laruin, di laruin niya, di ba? Pero Mm-mm. kumbaga, you have to let your children discover discover kung saan sila magaling, di ba? Siyempre kung Oo. nag-enjoy sila sa mga bagay na ito, di parang you can see their future na ito parang ito yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Di Tuko. ba? Hindi lang sila na-cage sa isang lugar na ito lang dapat ang gagawin mo, di ba? Parang kumbaga they have to explore the whole world so that they will know what is the best for them, di ba? Mm-mm. May share ako dyan. Si TJ, yung pamangkin ko, di ba tayo dati, pag bata tayo, anong gusto mo? Mamili ka, engineer, nurse, teacher, ganyan lang, di ba? So si TJ, nung medyo bata pa siya, nagulat ako sinabi niya, I want to be a farmer. Sabi niya. Tapos parang nagulat kami, pero support kami sa kanya. Sabi namin, oh really? Sabi parang, oh sige, saka magpo-farm. Ano i-farm mo? Ganyan kami. Bibili tayong lupa. Mga ganun. Akala mo naman true. Pero yun niya, yun yung support na ibibigay mo na dahil yun yung nakikita nilang future nila, di ba? Hindi mo sasabihin na, ay Mm-mm. hindi, wag, maging engineer ka. Parang ganon. Si Ken nga Still, ano eh, ang firm niya sa gusto niya maging policeman. Eto si Mama, ayaw niya. Kasi nga, yun nga, bawal sa ano nila, sa religion nila. Mhm. Tapos sabi ni Mama, kasi ay tinanong ko, ba't ayaw mo ba siyang maging policeman? Kasi namamaril daw yung mga policeman. Tapos sabi ko sa kanya, o sige, magiging police siya, pero traffic enforcer para hindi siya mamamaril. At least police siya na, Safe, at least safe na tayo sa traffic. at Traffic least and na ano niya yung gusto niya, tapos nagawa din ni Ken yung gusto mo. Parang balance lang ma. Meet kayo halfway, ganyan. Oo. alam mo, ang weird nga ng mga kabataan ngayon eh. Parang ganoon ang mga gusto nila maging police. Yung mga iba gusto nila maging fireman. Si Zarek gusto niya maging fireman. Lagi niyang sinasabi gusto ko maging fireman. Meron pa yung nagsabi, sino yung nagsabi course na gusto nilang maging taxi driver kasi taxi driver si papa nila. Si papay nila. Si Ken. Si Ken. Siya, May nakikita kang maganda sa ginagawa nila. So parang gusto ko rin maging ganyan, maging magandang ehemplo sa paligid. So yun ang gusto yun. Yeah. I hope na ma-inspire natin yung mga parents na nakikinig sa atin na kung ano yung gusto ng anak nila, parang pakinggan nila, i-support nila, 'di ba? mm-mm. Kahit na young pa yon, nagmamatter na eh. Yung mga bata na Oo. yan, nagmamatter na sa kanila eh. Kung ano yung, Totoo. 'di ba? Alam na Yun din nga yung nila. sabi yun nga, may sinabi si Vice Ganda sa isang episode ng Showtime na sabi nila na kailangan yung support is nag start sa family. Kasi once na walang support sa family, mawawalan na ng kumpiyansa yung anak mo.
'Diba? Na Tama. makahanap ka ng ibang support sa ibang tao. And mas magandang yung support is nanggagaling sa family mo kasi alam mong genuine yung support na yun. Unlike na pag nakakuha ka ng support sa ibang tao, hindi mo alam na parang at the end of the day, hindi mo rin naman alam kung genuine ba yung support na binibigay nila sa'yo or sinasamahan ka lang nila kasi kapaki-pakinabang ka, di ba? Mm-mm. Hmm. May ganun kasi yung mga tao eh. Kaya mas Sige. maganda kaya mas maganda rin talagang habang bata pa lang, sinusuportahan mo na at saka pinaparamdam mo na supportive ka sa lahat ng mga gusto nila sa buhay. Yes, agree to that. I thank you for sharing ha, Grace, kasi enlighten kami na kung ano ba talaga yung nangyayari sa modern parenting, na ito pala yung setup. Since hindi Mm. naman kami parent pa talaga officially ni at least meron kaming um learnings ngayon. Kung ano Lalo ba pa yung na B. Kasi si B, syempre in the future, magiging parent din naman siya, di ba? Kasi may balak din naman talaga siya maging parent. So parang kumbaga, meron din naman siguro napulot si B sa'yo ng mga Sana aral. natulungan kita, te. Oo. At saka thank you sa pag-support dun sa pagbibigay ng gadgets. Parang naleless guilty tayo. Ano na natin, accept na natin na part na din talaga siya, 'di ba? Oo. Wala na True. tayong magagawa. So, parang natanong na to ni kanina ni A, yung pinakaunang tanong niya is yung best na parenting tip sa parents mo. Ngayon Mm. naman, para sa mga chatters natin, ano yung masasabi mo na best parenting tip from Grace? It tip. At tip. Ano ba? Siguro, sa mga soon to be parents, isipin nyo din yung kung anong mararamdaman ng mga anak nyo in the future. Kailangan nyo silang, anong tawag doon? Kailangan nyo silang pag-speak, pagsalitain ng kung anong nararamdaman nila. Tapos parang yun nga, support lang talaga sa at support lang talaga sa lahat ng kung anong kung anong gusto ng anak mo. At saka, kailangan mo silang intindihin din. Huwag Mm. lagi yung sarili mo yung iintindihin mo. Kasi, need ka din nila na naintindihin mo sila. Ayun. That is so sweet. That is so sweet. May pahabol lang ako, bigla lang naalala ko to. Concern lang din ako sa pagbabalance ng time pag-parent ka na. Paano mo binabalance yung time mo? Ikaw tsaka si partner mo. Kasi, mostly naman kasi nasa work siya. So, parang, pag nasa work siya, talaga nasa lang ako, sa dalawang kids ko. And then, pag dumating naman siya doon, parang doon minsan nagbabanding kami na nagkukwentuhan, or Nagkikilitian. minsan, hey, mapapala ni mama. Tapos minsan din kasi nagsha-shot kaming dalawa na parang para mag-anuhan kami ng kung anong mga gagawin namin sa buhay-buhay namin, gano'n. Kung anong mga desisyon na Kaya yun yung mga mas lalo pag day off niya, doon kami laging nagkukwentuhan. At saka pag day off niya kasi gusto ko nakasunod lang ako sa kanya, gano'n. Mm. Kasi parang Para masundan ulit, charot. hindi na, te. Tama na. Hindi na kaya ni Baka kuya ko. ikamatay na niya yung pangatlo niya. True. Alay mo soon, di ba? Ako talaga Mm. nagdesisyon. Okay. May Kaya isang tama na. question pa pala ako. May isang question pa pala ako. Kasi gusto ko malaman to. Siyempre, as a parent, may mga kapatid ka na taliwas yung way of parenting Hmm. nila sa way of parenting mo.
So, for example, yung way of parenting mo is ganyan nga. Tapos ako, hindi nga ako ganun. Parang kumbaga hindi yun yung way of parenting ko. Parang ako, gusto ko yung mga bata laro lang ng laro, laro lang ng laro, wala silang ibang ginagawa, ganun. Ano masasabi mo doon? Parang kumbaga, anong opinion mo sa mga tita and titos ng mga anak mo na taliwas yung way of parenting nila sa way of parenting? Alam mo na ano ko din yan, yung parang, kunwari, Hindi mo naisip may, yun ba? Go on. hindi yung example lang ng kunwari na kunwari bibigyan mo siya ng candy, tapos sasabihin, di ba pagbabawalan mo nga, tapos sasabihin ng tita or tito na, I'll give you candy, don't say it to your mom. Parang ganun. Parang, tinuturuan nila yung anak mong magsinungaling sa'yo. Dapat hindi ganun. Sorry. Sorry. May guilty po tayong tito. Hindi, Ay, parang hindi. ganun kasi, Sa mga anak parang, niya, never ko pa naman nagawa yun kasi ano pa naman sila. Nung nagkita-kita kami, bata pa naman yung mga yun. Bata pa mm rin naman sila ngayon actually. Pero Mas parang hindi bata. pa sila yung mas bata. Ayun, parang ano kasi, matututunga silang magsinungaling. Tapos, syempre, pag kunwari may mangyayari sa kanila, kunwari may something na talagang hindi magandang mangyayari. Tapos parang, di ba, sasabihin ng tito or tita or kung sino man na wag mo sasabihin to sa mga magulang mo, parang gano'n. Syempre, yung anak nila, hindi niya sasabihin. Kasi yung ano, parang magsisinungaling yung bata sa'yo. Parang pangat lang, ano, syempre, paano pag may nangyari, tapos hindi mo sinabi, malalaman mo lang sa susunod na mga araw. Kunwari, masama na pala yung nangyayari sa'yo. Hindi sinasabi ng anak mo. Parang yun. Tapos ano, sarap. Napaka-advance mo naman mag-isip. Parang ngayon bang mabata pa lang naman yung Hindi, sinasabi. syempre, Ganon talaga. kailangan mo yun isipin dahil nakakatakot kaya yun yung bigla, yung hindi sinasabi ng anak mo kung anong nangyayari sa kanya. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Eh? Agree. Agree. Okay, wag mo akong inaano-ano talaga dyan. Pero Okay. sa amin naman, kami sa amin magkakapatid, ako naman talaga yung pinaka-stricto sa mga sa amin magkakapatid. Lalo na nung umuwi ako, yung mga pamangkin ko talaga, sumusunod sila sa lahat ng sinasabi ko kasi nga takot sila. Mm. Mas lenient pa yung mga parents nila kaysa sa akin. Same tayo eh. Ano ako, lagi nila akong panakot. Galit si Tita Antot kasi, nahiya naman ako. Antot kasi yung pangalan nila sa akin, Tita Antot. Yun, panakot nila, magalit si Tita Antot, ganun. Pero kapag nag-spoil naman tayo, you have to agree, pag nag-spoil naman tayo ng pamangkin, grabe din naman. Hindi pala Totoo. spoil. Ayokong sabihin, spoil natin Treat. sila. Treat na lang. Treat, Treat na lang. treat na lang. Pag tinitreat naman, grabe naman din ang treatment. Good treatment natin sa kanila. At saka, aminin mo sa hindi, tayo mga tito at tita, hindi na tayo nagbibigay sa mga kapatid natin. Mga pamangkin na lang Kumakin na natin lang. binibigay. Totoo. No. Totoo. Wala na tayong pakialam sa kanila. Ano, pasalubong. Pasalubong sa mga anak nyo. Wala na sa inyo. Ayan. So yun, marami naman tayo natutunan kay Grace. Speaking of Napaka, natutunan, ano ang pinaka oh, natutunan mo from Grace? yun nga. Ang natutunan ko kay Grace is yun nga, kailangan nating maging open-minded when it comes to our children's feelings and thinking, 'di ba? Kasi nga syempre, kung yung ang i-instill lang natin sa kanila is yung way of living natin and way of thinking natin, hindi sila mag-grow as person, 'di ba? Mm-mm. Kailangan din natin silang bigyan ng freedom and maging independent sa buhay para makapag-desisyon sila ng mabuti, ng maayos. How Mm, about you, D? how Did about you me? learn? Of course. Ay, nasabi mo na lahat din. Hindi. Happy Apart dun, face. copy paste na lang. Apart from sa mga sinabi ni A, ang pinaka talagang tumatak sa akin is yung understand your children. Kailangan natin silang intindihin. Yun talaga yung tumatak din sa akin sa from Grace. From Grace. Ayan. Akala ko tumatak yung bigyan mo ng gadget pag may gusto kang Gadget. gawin.
Actually, second yun. Hindi mo naman mention. Pero ang pinakatumatak talaga is to understand your children. Hindi lang sasabog agad yung emotions natin as parent, pero you have to understand din. True. So yun, Ayan. maraming salamat, Mary Grace Bastoy Matong. Mabalot. Thank you. Tama nga yung sinabi ni A na you're the best for this episode, for this parenting topic. Ako lang to, te. I know, ikaw lang yan, pero I'm so proud I'm so proud kung paano ka naging magulang. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na as your ate na, alam mo yun, Kasi, akala hindi ko, ko alam topic Kailangan niya rin ako. magpasalamat sa akin kasi ako nagpalaki akala sa ko, kanya ng ganun. akala ko ako yung magtuturo sa'yo, pero ikaw yung nagturo sa akin. Oo eh. Hindi, totoo din naman yun. And thank you for saying yes to us. Wala naman akong choice, te, yung kapatid ko na eh. Sarap. Tinakot ka ba? Sinindak ka ba? Kumali ka dito. Sabi ko, wala naman kayong ginagawa dyan. Mag-guess kayo sa akin. Pinapili niya nga ako agad kung anong ano eh. Kung anong topic. Actually, hindi ko siya pinapili. Sinabi niya na ko, agad. parang okay sa'yo itong topic na to. Bagay nga naman talaga. Ayun. Sige, thank you na rin at siya ang napili mo for this episode. Ayan, sana masaya ka na at nag-thank you ako sa'yo. Hindi. Siya ang magpapasalamat sa akin kasi ako nagpalaki sa kanya. Thank you ka. Thank you sa pananabunot, sa sampal. Sampal. Na-witness ko yun. Sampal. At naikwento niya na rin yan sa podcast. Naikwento ko naman. Talagang ang parenting mo ng ilong ko, gano'n. Ang parenting na hindi na gagayahin ni Grace. Yun talaga yung ano ko, te, parang goal ko. Ay, dapat ito yung hindi ko gawin kasi ginawa to sa akin ng kuya ko. And masakit. Oo. Umanda ka. Manda ka pag uwi ko, sabi. Okay. Ayun. Sana chatters, nag-enjoy kayo again and marami kayong natutunan for this episode. I'm sure naman na marami kayong natutunan. Ayan. True. Yes. And to end this, nasaan na ang To end this, of course, mga chatters, kailangan nyo naman kaming i-follow sa aming mga social medias. Facebook, The Group Chat Podcast with ABC. TikTok, The Group Chat Podcast with ABC. YouTube, The Group Chat Podcast with ABC. And of course, sa aming Spotify, The Group Chat Podcast by ABC. Ayan. Tumatawag na yung anak mo, Gors. Please subscribe and follow. And syempre, mag-comment kayo sa akin. Yes. Please subscribe, guys. Shout out sa mga Nick and mga Grace dyan. Hinihintay po namin kayo. Mga sukeng Grace and Nick. Ayan. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Grace. Bye-bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.